alalahanin mo si Jesucristo. Kita mo? Napakahalaga na ang pag-aalala. Kaya nga ang rosary, di ba? Lantay ng mga misteryo ng buhay, kamatayan, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. So pag ginagamit mo ang rosary, ay nasusunod mo ang bilin ng ating banal na santo na si San Pablo. Alalahanin si Jesucristo. Ano nga ba talaga ang Santo Rosario? Merong kwento, no? Ito yung nangyari talaga sa buhay ng isang santo. May naka-witness sa kanya habang siya nananalangin sa kanya silid, merong parang bulaklak na lumalabas sa kanyang tinig. At yung bulaklak na yun ay naiaalay sa Panginoon, na Birheng Maria. Kumpul-kumpul na bulaklak. Kaya mapapansin nyo, may mga rosary na parang yung beads niya, parang ng bulaklak. Ay sa tradition, may mga ganong para kang nag-o-offer ng bulaklak na rosas sa paanan at sa paligid, sa ulunan, mahal na Birheng Maria at ng Panginoon. So, yun po yun. Kaya nga, sa salitang Latin, ang rosary po ay rosarium. Ang ibig sabihin po nun ay hardin ng mga rosas. Sa iba pong definition, ang Santo Rosario ay pinagsamang mental and vocal prayers. Mental, bakit? Sapagkat isa itong meditasyon o pagninilay sa mga misteryo ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. The joyful, sorrowful, glorious at luminous mysteries. Then, vocal prayers, bakit? Dinarasal kasi ito ng pabigkas. Ano yung mga dinarasal na mga panalangin? Tulad ng Ama Namin, Aba Ginoong Maria, or Hail Mary. At luwalhati, pabigkas, ibig sabihin may boses, no? So, combination ng mental prayers and vocal prayers. So, pwede bang ganun? Combination? Pwede. O, nagdarasal ka ng Hail Mary habang ang iyong isip at puso ay nakatuon sa pag-aalala sa buhay, kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, muling pagkabuhay. Diba? Habang inuusal mo ang mga prayers na nakapaloob sa Santo Rosario, meditation and vocal prayers, pwedeng gawin po yon. Ang layunin po ng Santo Rosario ay upang magbigay ng debosyon at pagpapakita ng pag-ibig kay Maria habang nakatuon sa mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Ang mga Katoliko ay nananalangin kay Maria, intercessory prayers patungo kay Jesus, because we believe that the fastest way to Jesus is through Mary. Alam niyo, pag nagdarasal ka ng rosary, talagang parang nasasummarize mo yung gospel, yung ebanghelyo, mabuting balita ng Panginoon. Kasi siya mismo, yung buhay niya mismo, pinagninilay nila yan. Kasama mahal na Birheng Maria. Habang, sabi ko nga kanina, habang nananalangin, nagdarasal, ay inaalala ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo po yun. Para ka nang nagbabasa ng Bible. Kaya nga tinaguri ang Holy Rosary is what? Man's Poor Bible. Okay? Di man kami magdala ng Bible, pero may rosary sa aming kamay, sa aming bulsa. Ha? Minsan nga, daliri ginagamit sa pagdarasal, Santo Rosario. Pero ang ginagawang rosary, yung daliri, kasi 10 rin. Diba? Ngayon, bakit kami nagninilay-nilay? Bakit namin inaalala ang buhay, kamatayan, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat meron pong binabanggit San Pablo na ang pag-aalaala ay napakahalaga. At 2 Timothy chapter 2 verse 8. Tingnan po natin sa banal na kasulatan. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Ayon sa kanyang ebanghelyo, sino nagsasalita diyan? Si San Pablo, no? Ayon sa kanyang ebanghelyo, ayon sa kanyang mabuting balita. Alalahanin mo si Jesucristo. Kita mo? Napakahalaga na ang pag-aalala.
Kaya nga ang rosary, di ba? Lantay ng mga misteryo ng buhay, kamatayan, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. So, pag ginagamit mo ang rosary, ay nasusunod mo ang bilin ng ating banal na santo na si San Pablo, alalahanin si Hesukristo. Yan din ang dahilan kung bakit may mga holy images ang Katoliko. Kasi kailangang alalahanin. Bakit mayroong krus na may tao at nakabayubay sa krus? Isang way yun ng pag-aalaala sa Panginoon na siya'y nagbuwis ng buhay para sa sangkatauhan. Bakit mayroong imahe ng nanay tsaka baby? Diba? O kaya sa sabsaban, bakit may sanggol? Diba? Inaalala namin ng mga Katoliko ang buhay ni Kristo mula nung sanggol, nung siya'y sinilang. Bakit may Santo Niño? Diba? Nasa Bible rin naman. Nangaral pa nga ang Panginoong Hesukristo, 12 years old siya. Saan? Sa templo. Ang mga nakikinig, mga dalubhasa pa noon. Nung time na siya'y nawala. Diba? At hinanap ni Mama Mary na Saint Joseph. Yun, Santo Niño. Okay, ano pa mga images na meron ng Katoliko? Marami. Nariyan na yung Jesus na mayroong mga nagpapastol na mga tupa. Diba? Bilang pag-aalala na si Hesukristo ay isang mabuting pastol. Marami. Mga holy images na mayroong Katoliko, hindi dapat siraan din ng iba nating kapatid sa ibang pananampalataya. Dahil dito sa ikalawang sulat kay Timoteo, chapter 2, verse 8. Yan. Okay? Okay po ba tayo doon? Bakit naman may babae? Inaalala namin si Maria. Si Maria bilang isang napakabuting ina, banal na ina, na nag-alaga sa ating Panginoong Hesukristo. So, hindi bawal po yung mga holy images na yan. Okay?